Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabi Muhammad. Naway ang kapayapaan, awa at pagpapala ng Diyos ay nasa inyo. Purihin ng Diyos, Panginoon ng sanlibutan. At ang mga panalangin at ang kapayapaan ay nasa sugo ng Diyos. Nawa ang panalangin ng Diyos at ang kapayapaan ay nasa Kanya. So, magandang hapon po dito sa Saudi Arabia, sa Jeddah, Saudi Arabia, at magandang gabi naman po dyan sa atin sa Pilipinas. Alhamdulillah, kamusta po kayong lahat? At sana po ang lahat sa atin ay nasa mabuting kalagayan at ang pagpapala ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ay sumaating lahat. Alhamdulillah. So ako'y magbibigay lang po ng kaunting paalaala doon sa mga gustong magbalik Islam at nagbabalak magbalik Islam, at doon naman sa mga yumakap na ng pagiging Islam. Ito po'y paalaala para sa ating lahat na tayo bilang mga balik Islam o kami, mga Muslim. Marapat na i-guide namin yung mga tao na nahihirapan para maunawaan kung ano ang kagandahan ng Islam. Hindi porke tayo ay naging Islam na, yung iba ay mamalitiin na natin. Kumbaga, tayo o ako, nanggaling ako bilang noon Katoliko. Ngunit, nagbalik Islam ako. So, ibig sabihin, kung anong nalaman ko sa pagiging balik Islam ko, siya namang dapat ibahagi ko sa kapwa ko. Di po ba? Hindi natin dapat maliitin kung ano ang ano sila ngayon. Bakit? Kasi ako ay nanggaling sa kung ano ang tinatapakan nila ngayon. So, ibig sabihin, nanggaling ako doon at yung pinanggalingan ko, hindi ko naman ikinahiya. Kasi yun ang kinalakhan ko. Subhanallah. At ang Allah, subhanahu wa ta'ala, ang nagbigay ng gabay sa akin upang maunawaan ko at ipaunawa sa tao na gusto ring makaunawa ng kung ano ang kagandahan ng Islam. Subhanallah. Hindi kailanman ipinagdamot ng Allah, subhanahu wa ta'ala, ang lahat ng kaalaman sa atin na magbahagi tayo ng kung ano ang makabubuti sa iba. Diba? Hindi porke tayo ay nagbalik Islam, yung iba na dati silang mga Katoliko or sila na mga Katoliko ay mamalitin na lang natin or kung ano man. Ngunit ituturo natin kung ano ang kagandahan na makabubuti din sa kanila na doon ay pinanggalingan din natin. Diba? Hindi wag nating parang ang karamihan kasi may nagchat-chat sa akin, sister, bakit ganon? Merong parang idina-down sila porke Katoliko sila, ganito. Hindi po. Tayo bilang mga balik Islam or tayo mga Muslim, marapat na i-guide natin sila sa tamang paraan. Huwag nating lagpasan at huwag nating kalimutan na nandoon din tayo ng panahon na wala tayong kahit anong kinalaman. 'Di ba? Ngunit ang Allah ang nagbigay kung ano ang meron na ipinagkaloob niya sa atin na maaari naman nating ibahagi sa iba. So sabi nga, dito sa mundo nagkalat ang mga tao na sisira at gagawa upang tayo ay mapahamak. Subhanallah, maraming Katoliko ang nagtatanong sa akin ng tungkol sa Islam. Alhamdulillah, matapat ko silang sinasagot kung ano ang kagandahan ng Islam. Dahil kung ano ang alam ko, yun naman ang isilang ibinabahagi ko, at darating ang araw, yung mga ibinahagi ko sa kanila, iyon naman ang siyang ibabahagi nila. Maaaring sa kanilang mga anak, sa kanilang pamilya, sa kanilang kapitbahay, at sa lahat ng mga taong nakakasalamuhan nila. Yan ang katuruan sa Islam. Huwag tayong maging mapangmataas. Kung tayo'y may kaalaman, ibahagi natin. Huwag tayong magiging mataas sa tingin natin sa sarili. Maaaring ang Allah subhanahu wa ta'ala ay bawiin kung ano man ang pinagkaloob niya sa atin. Kaya't lagi tayong magpakumbaba. Huwag na huwag tayong magiging mapangmataas. Dahil tayo'y may kaalaman na kaunti sa Islam, marapat na tayo ay maging kapantay ng sinuman. Subhanallah. Kaya natutuwa naman ako dun sa mga Katoliko na nagtatanong sa akin, nag-aaral sila, pinag-aaralan nila, hindi pa man sila totaling tumatanggap. At ang lagi kong sinasabi, iyan ay puso mo mismo ang kukusang lalapit sa amin at hindi kami. Wala kaming kahit anong kinalaman sa puso ng bawat tao, ngunit ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagbibigay gabay sa kanila. Kami ay tagapagpahayag lamang.
Subhanallah, ang Islam, napakaganda, napakatahimik, napakasarap makipakinggan ng bawat salitang binibigkas ng katuruan para sa mga kabutihan at anumang pagmamahal sa kapwa na ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating lahat. Allahu Akbar. Sabi nga, hindi mawawalan dito sa mundo ng mga jin o mga ligaw na kaluluwa. Kung ano man, ito man ay masama o mabuti, yan ay nagkalat. Sino ba ang mga jin? Ang mga jin ay maaaring sumunod o sumuway sa pag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ay mga hindi natin nakikita, pero may mga ibang tao na may kakayahan na sila ay makakakita. Pero maaari din naman na may mga mabuting jin na nagtuturo sa atin kung ano naman ang magiging kabutihan din natin. Kumbaga, alam niyo yun, as in totoong nangyayari din sa akin, kahit sa akin. Pag may time na nakakalimot, dahil sabi nga, hindi naman ganun katatag lahat ng pananampalataya ng tao, pero pag ang isang tao ay mahina ang pananampalataya at hindi talaga kilala ang tunay na Diyos, Allahu Akbar, ang karamihan ay nagkakaroon ng mga problema. Nandyan na yung pagiging mainitin ng ulo, palaaway, o kahit anumang problema na maaaring makasakit sa puso nila. Bakit? Kasi wala silang pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng sangkatauhan. Nandyan yung mga tao na kapag ka nagkaroon ng problema, ano ba ang mas mahigit nilang pinaiiral? Galit. Galit sa dibdib. Hindi makapagpatawad. Dahil iyon, ang ibig sabihin, wala siyang takot sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil walang nakagabay. Yun, kasi alhamdulillah, sa Islam, marami kaming natutulungan at marami na din akong napabalik Islam, subhanallah. Yun ay hindi sa kapahintulutan ko, yun ay kautusan na pinahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong nakatakda na maging balik Islam. Alhamdulillah. Kaya dun sa mga kapatiran ko sa Islam, maging mababa po tayo. Huwag po tayong maging mataas sa kanila dahil meron tayong nalalaman. Hindi natin alam, baka mas hihigit pa ang kanilang kaalaman. Huwag natin hayaan makasakit tayo sa kahit anumang salita, ngunit magpaliwanag tayo ng kung ano ang makabubuti at makagagaan sa puso ni numan. Ito man ay ibang relihiyon, kahit pa siya ibang relihiyon. Kung may po siya sa sarili niya, maaari natin siyang turuan paano mawala ang galit na kanyang nararamdaman. Subhanallah. Kung hahayaan natin sila na ang paniniwala nila ay ang Islam ay ganito, ganyan, subhanallah, la ilaha illallah, paano tayo na magtuturo ng mga bagay na ikabubuti nila gayong tayo ang nangunguna sa pangungutya sa kanila? Iwasan natin yun. Lagi at palagiin nating ipalagay sa ating sarili na tayo ay pantay-pantay sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. So, ako ay magbabasa ng Surat Al-Jin. Ang jin, ano ba yung mga jin? Yun yung mga engkanto or yun yung mga kaluluwa na hindi nakikita ng mga tao. Maaaring mabuti, good jin, or bad jin. Parang meron silang, yung hindi natin nakikita. We doesn't know them. Pero alam siya ng Allah. Sila yung mga jin na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa usok. Sa usok. Kagaya ni Satanas. La ilaha illallah. So, sabi nga, pakinggan nyo at may matututunan kayong aral dito. Surat Al-Jin, sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagi ng pinakamauwain. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ipagbadya o Muhammad, ipinahayag sa akin na ang isang pangkat ng jin na may bilang mula 3 hanggang 10 ay nakikinig sa Quran. Sila ay nagsasabi, katotohanang aming napakinggan ang kamanghamanghang Quran. Alalaong baga ang maindayog na pagdalit nito, na namamatnubay sa tuwid na landas
landas, katuwiran at kagalingan. At kami ay naniniwala rito. At kailanman kami ay hindi magtatambal ng anuman sa pagsamba sa aming Panginoon, Allah. Sino ba ang pinapanginoon ng mga jin o mga kaluluwa na hindi nakikita ng tao ngunit nakikita ng Allah? Ang pinapanginoon nila ay si Allah din. So ano ba ang mga jin? Sila yung mga jin na maaaring sumunod o sumuway sa pag-utos ng Allah sa kanilang naisin. So para ding mga tao, may mga taong palasaway, may mga taong mababait, may mga taong mabuti, may mga taong takot sa Allah o takot na takot gumawa ng masama ni sa isang salita na makasasakit sa kanyang kapwa. Subhanallah. Ang ganap na kaluwalhatian ng ang kataas-taasan ng aming Panginoon. Siya ala ay hindi nag-aangkin sa kanyang sarili ng asawa o ng anak, o mga supling o mga anak. At ang mga luko-luko at baliw sa lipon namin alalaong baga, si Iblis o ang mga jin na mapagsamba sa Diyos-Diyosan ay nagsasabi tungkol kay Allah ng labis-labis na pagsuway, nalagpas sa lahat ng hangganan. At katotohanan ng aming napag-isip na ang sangkatauhan at mga jin ay hindi uusal ng isamang kasinungalingan laban kay Allah. At katotohanan ng mayroong mga tao sa lipon ng sangkatauhan ang nananangan sa mga malalakas lalaki sa gitna ng mga jin, dapat sila ang mga jin ay lalong naglulong sa kanila sangkatauhan sa kasalanan at kawalan ng pananalig. So ano ba sabi ng mga jin? Sundin niyo ako. Huwag niyong sambahin si Allah subhanahu wa ta'ala. Diba? Yun ang sabi ng mga satanas. Sabi ng satanas, huwag kang sumamba sa nag-iisang Diyos. At kapag dumating na ang araw ng paghuhukom at sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tao, sino ang sinamba mo? Bakit hindi ka nakinig sa akin? Sasabihin ng jin sa iyo, wala akong kinalaman sa iyo. Ako ay may takot sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Kasi ang Panginoon ng Satanas ay ang Panginoon din, ang Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat ang Allah ang lumikha kay jin o Satanas. Subhanallah. Mga nilikha ni Allah na hindi natin nakikita. Subalit katulad din ng mga tao ay may pananagutan sa kanilang mga gawa. May kalayaan sila na gumawa ng mabuti at masama. Tingnan niyo po. Ang sumunod o sumuway kay Allah at sa kanyang kautusan, at sa kanila ay may paghuhukom din na darating at may kabayaran ng gantimpala o kaparusahan ayon sa kanilang ginawa. So ayan, there was two kinds of jinn din, ang mabuti at ang masama, white and black. So yun po, parang sa tao. Kung titingnan natin, may mga tao talaga na malalambot ang puso at may mga tao naman talaga na matigas ang puso sa pag-unawa at ang gusto lagi ay galit ang ibabahagi sa iba. So, di ba? Sino bang susundan mo? Yung taong makapagpapagaan sa nararamdaman mo o yung taong makasasakit sa puso mo? Subhanallah. Islam, alhamdulillah. Kung alam nyo lang kung gaano kasarap, na sana lagi kong hiling na sana mas marami pa ang makaunawa kung anong kagandahan ng Islam, kung ano bang halaga natin dito bilang tao sa mundo. Na wala tayong madadala kahit anuman. Sa kayamanang meron tayo, kahit ang mga anak natin, sa araw na tayo ililibing or mamamatay, sa araw na kukunin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang buhay na ipinahiram niya sa atin. Wala tayong madadala dito, tanging ang mga kabutihan na nagawa natin sa mundo. Subhanallah. Paano yung mga tao na hindi pinahalagahan ng buhay na ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala? Kaya kami ay laging nakagabay sa inyong lahat. Napakasarap sa pakiramdam na 5 beses kang nagdadasal, marinig mo pa lang yung adan. La hawla wala quwwata illa billah, walang lakas at kapangyarihan maliban kay Allah. Magsusujud, maninikluhod, magdarasal, magdudua, Ya Allah. Sana po marami pang tao ang makaunawa ng Islam, Ya Allah, Ya Rabbi. Yan po ang lagi naming dasal.
At sa amin sa Islam, hindi kami nananalangin ng anumang kasamaan sa inyo kayo man ay ibang relihiyon. Bakit? Dahil tayo'y pare-parehong tao na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kami bilang mga Muslim, kahit masama ang tingin niya sa amin, wala kaming magagawa sapagkat katotohanan ang iba ay wala pang nauunawaan tungkol sa Islam. Subhanallah. Napakasarap na everyday dito sa Jeddah kapag may mga meeting or usapan, lagi kaming nag-uusap about kay Allah. Anong kagandahan niya, anong halaga ng mga nilikha niya dito sa mundo. Pagmasdan natin yung buwan, yung araw, ito'y lulubog, sisikat, subhanallah. At ito'y kinabukasan ay ganun din ang pagbalik sa bawat orbito nito na ganoon at ganoon sa araw-araw. Imagine natin nang tayo'y maliliit pa hanggang sa lumaki, hanggang sa nag-asawa, nagkaanak, nagkatrabaho, nagkabahay. Biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Wala nang iba pang Diyos na karapat dapat sambahin maliban kay Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. At katotohanan sila ay nag-aakala na katulad ng inyong pag-aakala na si Allah ay hindi magsusugo ng sino mang sugo sa sangkatauhan. Ang mga jin ay nagsasabi at kami ay sumilip sa kalangitan datapot aming natagpuan na tigib ito ng mga mahihigpit na tagapagbantay at naglalagablab na apoy. At katotohanan kami ay lagi nang nakaupo roon upang mag-umit ng mapapakinggan. Datapot sino man ang nakikinig ngayon ay makatatagpo ng isang naglalagablab na apoy na naghihintay sa kanya upang tambangan. Subhanallah, kahit sa atin, kahit ngayon sa akin may nakikinig na jin dahil ang jin sa atin bilang tao ay nakapalibot. Nandyan yung may bumubulong, sige gawin mo yan, huwag mo yung gawin. Yung isang mabuting jin nagsasabi, or yung mga anghel na nakapalibot sa atin ay nagsasabi, gawin mo yan. Yung isa naman magsasabi, wag mong gawin yan, masama yan. Sabi nga, kung hindi mo gagawin ng isang masamang bagay, totoo po to, papalitan ng Allah ng mas higit ang bagay na masama na hindi mo ginawa. Papalitan niya ng kabutihan. Yan po ang katuruan sa Islam at yan po'y totoo. Pero once na ikaw ay gumawa ng masama, may babalik din sa iyo na masama. Subhanallah. Ano ba ang lagi namin sinasabi na subhanallah? Luwalhati sa Panginoon. Allahu Akbar. Kung alam niyo lang kung gaano kasarap magsalita na noong panahon na nag-uumpisa pa lang ako, sa totoo lang napakahirap. Hindi po ganoong kadali. Ako po'y magpipitoong taon na ngayong February na balik Islam. Nung una pong pasok ko dito, wala akong kahit anong nauunawa ang salita. Nang dumating ako sa Makkah, ako'y nagbalik Islam. First time kong nakarating ng Kaaba, first time kong nag-umrah. Subhanallah. Na nung pagkatapos mag-umrah, pinutulan yung dulo ng buhok ko, ang pakiramdam ko, walang kahit anong bigat sa puso ko na aking nararamdaman. Na nung hindi pa ako Muslim, subhanallah, pakiramdam ko sa sarili ko, sobrang bigat. Sobrang bigat na dinadala ko, galit sa kapwa, pagkamuhi, lahat nasa akin na. Pero na nag-Islam ako, subhanallah, dito tinuro ng Allah, ginabayan ako ng Allah para matuto kung paano ka magturo sa kapwa mo ng kabutihan, ya Allah. Na noon, nung Katoliko pa ako, halos araw-araw nakikipag-away ako. Subhanallah. Sabi lahat, papalitan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Basta tangi siya lang ang ating sambahin, ya Allah. Allah. Astaghfirullah.
Kaya sabi ko nga po, ako yung kaunahang uunawa sa mga Katoliko, sa ibang relihiyon. Kasi po kung ano yung tinapakan nyo, ay tinapakan ko rin. Kaya ako yung kauna-unahang uunawa sa inyo. At hindi ako susuko. Kahit pa masama ang sabihin nyo sa akin, mabuti pa rin ang salitang ibabalik ko sa inyo at walang kahit anumang salita na magiging sakit ng puso nyo. Allahu Akbar. Wallah, qasaman billah ya Rabbi. Wallah. Kung alam nyo lang kung gaano kasarap mabuhay dito sa mundo, kaya sabi ko nga, anumang oras kunin ako ng Allah subhanahu wa ta'ala. Handang-handa po ako at di ako natatakot, Allah. Paano yung iba? Kaya hindi ako tumitigil na maunawa ng iba. Alas 7 taon. Pinilit kong pag-aralan ng Quran, ya Allah. Sa amin, merong isang nanunungkulan, kapitan sa lugar namin humingi. Maaari ba ako makahingi ng regalo sa'yo? Sabi ko, ano po yung gusto nyo? Maaari mo ba akong regaluhan ng Quran? Subhanallah. Allahu Akbar. Allah. Pinadala ko siya ng Quran. Subhanallah. Allah. Sabi ko nga kahit kanino wala akong kaalaman, pero ang Allah subhanahu wa ta'ala ang magbibigay ng gabay sa kanilang puso at hindi ako. Ang isang tao, kung walang pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi siya makakapagbahagi ng anumang bagay na naranasan niya, na magiging kabutihan din ng iba kung ang Allah ay wala sa puso ni numan. Ngunit ang isang tao na matigas ang puso sa pag-unawa, ibig sabihin, wala siyang dinidiyos. Matigas ang puso niya sa bawat bagay sa pagtanggap ng katotohanan. Subhanallah. Allahu Akbar. Allah. Ay, nag-iiyak na naman ako. Allah, ya Rabbi. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Pasensya na po. Hindi na naman napigilan ng pag-iyak. Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. So, yun po. Kaya sabi ko nga po sa inyo, nung first time ko dumating dito sa Makkah, so ilagay po natin. Dumating po ako ng Makkah ng 2014. 2014 ng July. Nagbalik Islam ako ng February 2014. Almost 7 years na akong OFW. At dahil ang mga amo ko ay puros Islam at nakikita ko sa kanila kung gaano sila kabubuti, alhamdulillah, pinagkalooban ako ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga amo na talagang kakikitaan ko kung paano ba sila mga Muslim. Pero sa totoo lang, takot ako sa mga Muslim. Bata pa ako, 16 years old, nag-Saudi ako. Alhamdulillah, 17. Pero yung gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala, itinatak niya sa puso ko at isip ko ang mga bagay na makakabuti sa kapwa ko. Nung panahon na yon, just to imagine, wala pa po talaga akong kaalaman nun. Pero 2014, nang nag-decide ako na sabi ko, gusto kong mag-apply sa Makkah. Bakit? Gusto kong marating yung Kaaba. Gusto kong maranasan kung paano pag-ikot. Kasi noon, nagdadalawang isip ako, kaya ko ba? Kaya ko ba magdasal? Mahirap kasi, sa totoo lang. Kaya hindi natin ma-please lahat makaunawa kasi mahirap talaga maunawa ng Arabic. Napakahirap unawain ng Arabic. Kaya hindi natin pwedeng i-push ang lahat na maunawaan nila kaagad. Lahat ng bagay may proseso. Huwag natin madaliin. Alam ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ano ang marapat at nararapat
sa sino man sa kanyang mga alipin. Allah, kaya lagi ko sinasabi doon sa mga kapatiran, maging mapagpakumbaba tayong lahat. Huwag nating madaliin. Allah ang kaunahang nakakaunawa sa atin. Subhanallah. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. Allah ya Rabbi, Allah. Astaghfirullah. Tapos alam nyo, nung time na yon, in the morning na kumuha ako ng papers ng reverted Islam, kasi kailangan siya bago ako makapasok ng nakatunayan na Muslim na ako. Pero noon talaga, di pa ako ganun kagaling. Hirap na hirap ako. Kasi yung Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kaya lagi ko sabi sa mga estudyante ko, sa mga tinuturuan ko, kasi nagtuturo ako ng paano magdasal sa Arabic. Sabi ko lagi, maggawa lang sila ng copy sa isang papel. Ako kasi mahilig ako magsulat. Magsusulat lang sila. Then, pag nagdadasal sila, ito yung kanang kamay, kaliwang kamay, nasa baba. Tapos, ito namang si kanan, habang nakatayo tayo, nakasajud, magbabasa tayo. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Lahat kasi ng paraan meron sa taong may gusto at sa taong gustong makaunawa. Hindi yan magiging mabigat. Lagi kong turo, hindi masamang magkodigo dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nakakaunawa kung ano meron tayo sa puso natin. Huwag natin tingnan ng ibang tao. Kung ano ang kakayahan mo, ay siyang gawin mo. Kung ano ang makagagaan sa'yo, ay siyang gawin mo. Sabi ko nga, hindi ako kailanman magmamaliit sa kahit kanino dahil doon ako nagmula kung ano sila ngayon. Subhanallah. Kung alam lang ng iba kung gaano kasarap sa pakiramdam na magkaroon ng mga kaibigan na Muslim. Allahu Akbar. Dito makikita yung peace, yung payapa ng bawat salita, ng pagkukwentuhan tungkol kay Allah subhanahu wa ta'ala na wala sa iba. Sa Islam, Allah ya Rabbi, fi samawati wa ma fil ard. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. Kaya lagi-lagi naming dasal sa ating lahat yung magiging kabutihan. Kami bilang mga Muslim na babae, Muslima na babae, at mga Muslim na lalaki, alhamdulillah, kung makikita nyo sa kanila sa bawat salita nila na hindi mo makikita nakikipag-away, nakikipag-inuman. So alhamdulillah, sa Samar, 30 na po ang nagbalik Islam sa akin at tinuturuan ko sila sa pagdarasal. At sabi ko nga, unti-unti po, lahat ng bagay ay nakaproseso. Hindi natin maaaring madaliin. Lahat ng bagay ay nakatakda. Parang araw at gabi yan. Nasa orbito kung paano ito umiikot at bumabalik. Alhamdulillah. Sabi sa Islam, ang laging sinasabi, ang saber, paghihintay, pagtitiyaga. Yan ang sa Islam.
Pag pinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala ay pasalamatan natin. At kung hindi naman ipagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala ay pasalamatan pa rin natin. Yan ang sa Islam. Kaya sa lahat, sa mga balik Islam, sa mga yumakap sa Islam, na kung may mabibigat pa kayong nararamdaman sa puso nyo, kung kahit pa kayo'y Katoliko o ibang relihiyon, Iglesia ni Cristo, at sa pagkakaunawa nyo sa ibang tao ay galit kayo sa mga Muslim o sa kung saan man sa ibang mga relihiyon, alisin po natin yan. Kung talagang tayo'y may takot sa ating tagapaglikha, dahil tandaan nyo, ang anumang galit na inilalagay natin sa puso natin ay hindi kailanman makatutulong sa araw na tayo ay ibabalik sa pinagmulan natin. Ano ba yung pinagmulan natin? Sa lupa. Kung saan tayo nanggaling, ay doon din tayo ibabalik. At sa araw ng paghuhukom, lahat tayo bilang tao ay hahanay sa Allah subhanahu wa ta'ala, at lahat ng mga gawa natin ay nakatala sa lau al-mufus. Yun yung talaan ng mga gawa ng masama at mabuti ng lahat ng tao. Yung mga naunang henerasyon, nung unang 10,000 years ago, dumating tayo, or 10,000 billion years ago, ang anuman. Subhanallah. Kaya sabi ko nga, magpatawad tayo. Tayong maging magaan sa bawat salita. Ikaw na isang tao, lagi kang nagmumura. I-imaginein mo, kung sa isang araw 5 beses kang nagmura, hindi ka ba nabibigatan? Allahu Akbar. Napakasakit na lumilipas ang araw na wala ka nang ginawa kundi magmura, makasakit sa kapwa, mang-away. Alhamdulillah. Kung sa Islam, aalisin mo yan. At mas magiging mabuting nilalang ka at alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi nga ako, hindi ko kayang magbahagi ng anumang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala kung hindi nakagabay ang presensya niya sa akin. Bakit? Kasi ang Allah ay inilagay ko na sa puso ko. Kung nasaan man siya, hindi ko alam. Nandito siya sa sangkatauhan. Lahat tayo ay ginagabayan niya, kasama ng ating mga anghel na nagbabantay sa atin. Yan ang Islam. Ano ba ang mga kapahayagan? Sa Islam, ano ba ang mga paniniwala? Ang anghel, kapahayagan, propeta, sugo, kamatayan. Allahu Akbar. Ang kaparusahan, ang paraiso. Paano yung tao na walang alam? Kaya hindi kami sumusuko, at sino man magtanong, nandito kami at lubusan sasagot sa inyo. Na masaya, makapagpapagaan ng puso nyo sa pagpapaunawa na lubusang mauunawaan ninyo. Tulitin ko po, hindi po kami magsasalita ng kahit anumang sakit na salitang kalye na ganito ganyan. Hindi po. Hindi po yun katuruan sa Islam. Kung ano po ako ngayon bilang Islam, siya naman pong itinuturo ko sa aking mga anak at pamilya. Sabi ko nga sa mga anak ko, kung sakali mawala mami, maaalala niyo lahat ng mabubuting pangaral ko. Baka bukas malwa, isa sa anak ko, inshallah ya Rabbi. Inshallah. Isa sa anak ko, ya Allah. Isa sa anak ko. Allah. Sino bang ina ang hindi maghahangad na ang anak mo ay makapagsalita o makabasa ng Quran at makaunawa dito, ya Allah? Kung alam lang ng tao kung gaano kasarap sa pakiramdam ang nakabasa ka ng Quran. Subhanallah. Allah. Allah. Allahu Akbar, ya Allah. Allah, ya Rabbi. La ilaha illallah. Alhamdulillah, yung Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala nagbigay ng mga anak sa akin.
na masunurin. Takot. La, ultimo pagbabike ka mag-buff, mami. Magbabike lang ako. La, hindi ako binigyan ng Allah ng hirap sa puso. Kahit balik Islam ako, subhanallah. At ang mga anak ko'y Kristiyano, lagi ko'y tinuturo ang Allah na nag-iisang Diyos, Allah. Lagi yung sinasabi sa mga anak, kahit di kayo Muslim, pag nagdarasal ang mami, tingnan niyo lang ako, darating ang araw, ya Rabbi. Nauuna na magdasal ang mga anak kong lalaki, ya Allah. Kung alam lang ng tao kung gaano kahalaga ang paniniklod sa Allah subhanahu wa ta'ala, baka walang taong masama sa mundo, ya Allah. Lagi po kami nakikiusap sa lahat, alisin niyo po yung galit o kung ano mang masama na meron kayong tingin sa mga Muslim. Allah, kung alam niyo lang kung gaano kabuti ang ipagkakaloob ng Allah sa ating lahat, baka wala ng taong nasasaktan. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sabi ko hindi na ako iiyak, pero di ko mapigil. Pasensya na po. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya Rabbi. Subhanallah. La hawla wala quwwata illa billah. Allah. Bismillah. Kaya po kayo, kung nakikinig kayo lagi sa akin, share nyo yung kabutihan, yung alam nyo sa Islam. Huwag kayong mahiyang ipahayag ang pangalang Allah. Kasi darating at darating ang araw kapag lagi nating binabanggit ang Allah, darating ang araw na mauunawaan din nila. Subhanallah. Palaging sabihin natin sa kanila ang kabutihan at ang gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala ay laging sumainyo. At ganoon din sa amin dito sa mundong ito at sa kabilang buhay. So sabi nga, pag nagdarasal ako, kala nyo na lagi nasa dila ko kasi medyo talaga mahirap ang Arabic, sa totoo lang po. Maliban na lang sa nag-aral talaga. Kaya nga, unti-unti lang yan. Dahan-dahanin natin. Pagka lagi ako may hinihiling sa Allah subhanahu wa ta'ala, yung dasal na Allahumma gfirni bihalalika an haramika wa agninay bifadlika aman siwak. Tinan nyo kung gaano kaganda at kagaan sa puso yun. Ano ba ang Tagalog noon? O Allah, o Panginoon. Allahu Akbar. O Allah, gawing sapat sa akin ang anumang iyong pinayagan bilang kapalit ng anumang iyong ipinagbawal at gawin akong malaya ng pangangailangan sa iba maliban sa iyo. Subhanallah. Yun po yung Tagalog ng Allahumma gfirni bihalalika an haramika wa agninay bifadlika aman siwak. Subhanallah. Yan din ang lagi kong sinasabi sa aking mga anak. Yung kapag tapos ng pagdarasal ko, lagi kong hiling, O Allah, hinihiling ko pong ilayo niyo po ako at iligtas sa apoy na impyerno kasama ng mga anak ko at ng buong pamilya ko. At bigyan niyo po ako ng tahanan sa inyong paraiso kasama ng mga anak ko at ng buong pamilya ko. Kasama ng asawa ko sa paraiso. Subhanallah. At ano pa ang sunod? Lagi ko rin sinasabi, O Allah, hinihiling ko pong biyayaan niyo po ako ng kabutihan at gantimpala sa buhay sa mundong ito at sa kabilang buhay. Subhanallah. Ang panghuli. At lagi, tatlong beses kong sinasabi, O Allah, hinihiling ko pong ang aking mga kapatid na lalaki, kapatid na babae, Allah, ang aking magulang, ang aking ina, ay maging Islam.
at mauunang maniklod ang aking mga kapatid na lalaki. Subhanallah. Allah. Sino ba? Sino ba ang ayaw sa pamilya na mapuntang pamilya mo na maging Islam? Wala nang hihigit pa kung lahat ng kapatid ko ay maging Islam. Allahu Akbar. Napakasarap sa pakiramdam. Siguro yun na yung malaking biyayang ipagkakalob ng Allah na isa sa pamilya ko o 10 sa pamilya ko ay maging Islam. Allahu Akbar. Kung alam lang nila kung gaano kasarap sa pakiramdam. Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah ya Rabbi. Allahu Akbar. La ya Rabb. Oh, umiyak na naman ako. Namagana naman po yung mata ko. Pasensya na po. Allahu Akbar. Astaghfirullah. Allah. Bismillah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. At hindi namin napag-uunawa kung kasamaan o panganib ang nakalaan sa lahat ng nasa kalupaan o kung ang kanilang Panginoon ay nagnais na sila ay patnubayan sa tuwid na landas. At sa lipon namin ay mayroong matutuwid, at sa lipon namin ay mayroong mga iba na hindi gayon, at kami ay mayroong magkakahiwalay na mga paraan sa iba't ibang opinyon, paniniwala at gawa ng pananampalataya. At nababatid namin na kami ay hindi makatatakas sa kaparusahan ni Allah dito sa kalupaan, at hindi rin kami makakawala sa kaparusahan sa pamamagitan ng pagtakas. So sabi nga, lahat tayo bilang tao, tayo ang mananagot ng kung anong kasalanan ang ginawa natin. Gumawa tayo ng masama sa iba, tayo lamang ang may gawa noon. Walang sino man ang makapagliligtas sa iyo. Si Propeta Jesus, hindi ka rin niya maililigtas. Bakit? Siya ay propeta. Siya ay may sariling pagkatao, at kung anong ginagawa niya, siya lang din ang tutubos nito. Pero tayo bilang tao, ganoon din tayo. Bakit? Si Propeta Jesus ay isang tao katulad natin. Ngunit siya ay binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kakayahan ng higit sa kakayahan natin bilang tayo mga tao. Allahu Akbar. At sa araw ng paghuhukom, si Propeta Jesus ay magbabalik sa sangkatauhan para ipaalam sa kanya yung mga pinaniniwalaan ng tao ngayon na siya ay Diyos o anak ng Diyos, na siya ay hindi kailanman magiging ganito. Ngunit mananatiling siya ay sugo ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. So parang yun, ano ba ang sa Islam? Ano ba ang sa amin? Yung pagtanggap sa Islam. Yung pagtanggap sa Islam. Ano daw ba yung pagtanggap sa Islam? Yung pagtanggap po sa Islam, yun yung si Allah, wala nang iba pang Diyos maliban kay Allah, at ang kanyang propeta, si Muhammad Rasulullah, at si Propeta Jesus ay kanyang mga sugo. Yun ang pagtanggap. Yun ang kauna-unahang pagtanggap sa Islam, or tinatawag na kasama sa 5 pillars o 5 haligi ng Islam. Subhanallah. Talagang ang medyo mahirap lang kasi sa Islam is yung Arabic. Doon sa mga hindi nagsa-Saudi, hindi nag-abroad, hindi ganoong kadali, hindi ganoong kabilis maunawaan. At ito pa rin po ang sinasabi ko sa iba. Sa mga balik Islam or tumanggap sa pagiging Islam, halimbawa tayo nagtuturo ng mga mabubuting salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, huwag nating tingnan kung ano ang nakaraan niya. Bagkus, ituro natin ang magiging daan kung paano niya makikita ang tunay na daan. Yan. Huwag nating tingnan, huwag nating usasain kung ano ang nakaraan niya. Yan ay hindi nakalagay sa Quran. Halimbawa, sa mga Muslim na lalaki. Sa mga Muslim na lalaki, kung ano ang nakaraan ng iyong unang asawa or pangalawang asawa, hindi mo dapat ungkatin ito. Huwag ka ring manunumbat ng kahit ano. Ito po ay masama sa Islam. Hindi mo pwedeng isumbat kung ano ang nakaraan niya. Hindi mo pwedeng isumbat kung ano ang naibigay mo. Iyan po'y masama.
Hindi po yan pinahihintulutan sa Islam. Kaya sabi ko nga, ang Islam ay napakagaan sa pakiramdam. Imagine mo yung everyday na magaan yung puso mo sa araw-araw na buhay mo, saan ka ba papupunta? 'Di ba? Magiging mabuti ka din. Yan ang Islam. Kaya kami talaga, hindi kami sumusuko. Bakit? Kasi para sa ating lahat ito hindi lang po sa amin. Ayaw naming kimkimin kung ano ang ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat ito ay dapat malaman lahat ng tao. Na magbigay tayo, magpatawad, magmahal, maging magaan sa atin ng pagpapatawad sa lahat ng bagay. Sa mga taong nakakasakit sa atin, huwag tayo magsasalita ng masama. O, tingnan niyo po kung ano bang kagandahan ng Islam. Subhanallah. Ayan, magamaga na po yung aking mga mata. Allahu Akbar. Allah. At katotohanan ng kami ay paringgan ng patnubay ang Quran. Ito po yung Quran, ito po yung binabasa ko. Tagalog translation na lang po siya. Kami ay nagsisampalataya rito sa kaisahan ni Allahu Akbar. At sino man ang manampalataya sa kanyang Sensya na po at may tumatawag. At sino man ang manampalataya sa kanyang Panginoon ay hindi makadarama ng pangamba ng pagkabakit, pagkakait o kakulungan, o ng pabigat, pasanin, alalaong baga tungkol sa kanyang pagsusulit sa kabilang buhay. Ito na po yung sinasabi ko. Bakit? Kasi po kung tatanggapin natin ng buong-buo ang Allah subhanahu wa ta'ala, kailanman ay hindi tayo matatakot sa araw na tayo ay muling magbabalik sa Kanya. Pero kung ang isang tao walang pananampalataya, hindi kinikilala ang nag-iisang Diyos na si Allah, paano ka sa araw na babalik ka sa Kanya? Sa araw na ito, kung sino man mauna sa atin, maaalala niyo ako. Lahat ng sinasabi ko na nakatala sa Quran ay mangyayari sa bawat kaluluwa. Sabi nga, walang sino mang kaluluwa ang hindi makalalasap ng kamatayan. Lahat tayo ay mamamatay. Lahat tayo ay magbabalik sa Allah subhanahu wa ta'ala, Panginoon ng sangkatauhan. Kaya kami mga Muslim, magaan na magaan sa amin ng pagtanggap anuman, kailanman, saan man. Bawiin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang aming buhay na Kanyang ipinahiram. Allahu Akbar. Pero doon sa iba, yung galit, puot, hanggang sa siya'y mamatay. Allahu Akbar. Hanggang sa siya'y mamatay, dala-dala niya yun. Bakit? Maaalala siya ng tao dahil sa kanyang pagiging masama, pagiging palaaway, pagiging palamura. Oh, di ba? Pag namatay tayo, halimbawa, for example, namatay ako. Allahu alam. Namatay ako. Yung mga tao na nanonood sa akin, nalaman nyo namatay ako, maaalala nyo ko. May araw na baka napaupo kayo sa kaibigan nyo, then nakita nyo yung post ng pamilya ko or isa sa mga anak ko na pumanaw na ako. Subhanallah. Kung sakali mangyari yun, mababanggit nyo sa kaharap nyo, si sister to, ito yung nagsasalita ng tungkol sa Islam. Pakinggan nyo po itong mabuti. Maaalala nyo ko, wala kayong narinig na pagmumura or pang-aaway sa akin. Maaalala nyo lahat yan. At habang naaalala nyo ko sa mga bagay at salita na binigkas ng dila ko, ano ko sa libingan ko? Ngumingiti ako kasama ng pagluha ko. At ang bawat pagsasabi nyo sa akin ng mga bagay at salitang nasabi ko tungo sa kabutihan nating lahat, na maaalala nyo ako, lahat ng iyon ay magiging liwanag ko sa libingan ko. Paano? Ang isang tao na walang pananampalataya, ni hindi nagsala, hindi nagbigay ng pagpuri sa Allah subhanahu wa ta'ala, at wala nang ginawa kundi mag-inom, magsugal, makipagchismisan, ikumpara po natin yan, malayong malayo sa Islam. Subhanallah.
Kung halimbawa na ang isang taong yun ay mamatay, maaalala siya ng tao. Yan ang way ng tao. Pag namatay ka, saka kanila maaalala. Pero pag buhay ka, hindi ka maaalala ng tao kung wala kang pera at may kailangan sila sa'yo. Totoo po to. 100%. Ang mga tao ngayon, madalang na, swerteng-swerte na maaalala ka nang wala sa pera. Hindi tungkol sa pera. Napakarami ang makakaalaala sa iyo dito sa mundo nang nabubuhay ka kung may kailangan sa iyo. Totoo po yan. At pag sa araw na namatay ang isang taong yun na palamura, palaaway at lahat na, ni hindi nagdarasal, ni hindi alam kung sino ang Panginoon, maaalala siya ng tao pag namatay siya. At doon, sa libingan niya, umiiyak siya. Kasi walang makapagliligtas sa kanya. Bakit? Lahat ng naaalala ng tao na masamang ginawa niya dito sa mundo nang siya'y nabubuhay pa, ibabalik sa kanya ng tao. Then, alhamdulillah, kapag ako'y namatay, walang isang mga tao ang nagsasabi na masama ako. Nagsasalita ako ng kung ano ang makakabuti sa akin at makakabuti rin sa inyo. Subhanallah. Lagi niyo pong tandaan ang bagay na iyan. Kung anong ginawa mong mabuti, iyon ay para sa iyong kaluluwa. At kung anong masama ang iyong ginawa, ito ay laban sa iyong kaluluwa. Ganon din sa akin. Alhamdulillah. Kaya lagi po nating isipin at lagi nating gawin yung mga kabutihan ng bawat salita, pagbibigay, pagmamahal, pag-alaala sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, pagdarasal. Yan ang wag nating kalimutan. Number 1, yung pagmamahal natin sa ating magulang, lalong-lalo na sa ina. Allahu Akbar. O yan, isa pa rin yan, yung tungkol sa ina. Dati kasi hindi ko close ang aking ina eh. Nung hindi pa ako Muslim. Totoo, lagi kong inaaway yun. Maldita kasi ako nun. Maldita po talaga ako. Palaaway ako. Nung hindi ko pa kilala si Allah. Pero dahil kinilala ko siya, alam niyo kung anong nangyari ngayon? Ayoko, umiiyak ang aking ina, ya Allah. Gusto ko lagi siya nakikita, gusto ko lagi siya nakangiti. Ayoko na may kung anong mabigat sa puso niya. Lagi ko sinasabi. Na sana mas maging mabuting ina siya, lola, lahat. Lagi ko siya sinasabihan na mahal ko siya. Sabi nga sa mga tao na nakakalimot sa ina na habang nandyan yung magulang nyo, yakapin nyo. Napakaswerte ninyo. Kumpara sa amin, mga OFW nagtatrabaho sa ibang bansa o kung ano man nakatira sa ibang bansa, subhanallah. Wala kaming chance na yakapin. Liban na lang kung video call, masaya na. Paano yung iba na lumalaban sa magulang? Na nagkaasawa, kinalimutan ni asawa si ina dahil sinusunod si asawa, ya Allah. Nawa po'y hipuin ng Allah subhanahu wa ta'ala yung mga babae o mga lalaki na ipinagkakait ang kanilang mga anak sa kanilang mga magulang. Huwag natin ipagdamot ang mga magulang, ang ating mga asawa sa kanilang mga magulang. Hayaan natin silang lumapit sa kanila. Sabi nga, ang mga anak at asawa ay pagsubok sa buhay sa mundong ito. Ngunit ang magulang, isa iyan sa magiging susi mo sa paraiso. Allahu Akbar. Paano yung ibang tao matigas ang pagmamahal sa magulang? Sinaraduhan ng pagmamahal ng asawa. Mas pinahalagahan ng asawa at ang anak at ang magulang ay isinintabi. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Pahalagahan nyo hanggat nandyan pa ang mga magulang ninyo. Huwag nyong hintayin na darating ang araw na iiyakan nyo sila sa burol nila dahil hindi na sila sasagot sa inyo. Kaya doon sa mga babae dyan, sa mga babae na ayaw papuntahin yung mga asawa sa kanilang mga nanay, wag niyong hayaan yun. Kasi maaaring ang ginawa nyo sa kanila ay maaaring gawin sa inyo ng inyong anak. Allahu Akbar. Lagi niyong tandaan, ang buhay sa mundong ito ay umiikot. Kung anong ginawa mo ay muli magbabalik sa'yo. Hindi man ngayon, darating ang araw na lahat ng ginawa mo ay muling ibabalik sa'yo. Allahu Akbar. Walang kahit anumang nakaligta ka dito sa mundo or naligtaan ka dito sa mundo na ibalik kung ano yung bagay na ginawa mo dito. Merong kabilang buhay na naghihintay sa'yo. At kung ano man na nagawa mo dito na hindi naparusa sa iyo, yun ay ipaparusa sa iyo sa kabilang buhay. Subhanallah. Kaya, mahalin ang mga magulang. Hayaan natin, i-push natin ang ating mga asawa. Asawang babae o asawang lalaki. Dalawin natin si nanay. Dalawin natin ang iyong ina. Puntahan natin ang iyong ina. Ikaw na babae o ikaw na lalaki, kung may puso ka ng pagmamahal sa iyong ina, panatilihin mo ang pag-alaala mo sa kanya. Subhanallah. Darating ang araw na ang oras ay mabilis at ang iyong ina ay mawawala or ang iyong ama ay mawawala. Hindi mo na maibabalik ang mga araw na lumipas na siya ay kinalimutan mo. Allahu Akbar. At darating ang araw na sa pagtanda mo, ang mga anak mo ang gagawa ng ganyan sa iyo. Bakit ko ginagawa sa nanay ko to? Kasi ayoko gawin ng mga anak ko sa akin. Allah. Kaya sobra pagmamahal ko sa ina ko. Bakit? Tatanda ako. Tatanda tayong lahat. Walang ibang tao magmamalasakit sa atin maliban sa ating mga anak. Kaya yung mga may asawa dyan, matitigas ang puso sa pag-alaala sa kanilang mga biyanan o sa kanilang mga nanay, tatay, ya Allah. Tandaan nyo, lahat tayo ay iidad at tatanda. Huwag niyong ipakita sa mga anak ninyo ang katigasan ng puso ninyo sa inyong mga biyanan, nanay at tatay. Dahil makikita ng mga anak nyo kung anong ginagawa nyo at darating ang araw kung anong ginawa nyo sa inyong mga biyanan at inyong mga nanay ay gagawin mismo ng inyong mga anak. Yan po'y totoo at kailanman. Lahat ng iyan ay nakatakda. Lahat ng iyan ay mangyayari. Ngunit kung ikaw bilang magulang at ikaw ay may magulang na ipinakikita mo sa iyong mga anak kung gaano mo kamahal ang iyong magulang, darating ang araw sa pagtanda ko, yun ang gagawin ng aking mga anak. Subhanallah. Kasi yun ang nakikita nila sa akin. Kung alam lang ng tao kung gaano kahalaga ang bawat pag-ikot ng araw dito sa buhay sa mundong ito. Ya Allah. Kung pwede lang pakiusapan ko lahat ng tao kung paano tayo magiging mabuti, lalo sa ating mga magulang. May mga tao at talagang maraming tao ang mabigat ang pagmamahal sa magulang. Sana iyan ang isa sa pahalagahan nating lahat. Kahit ano pa mang relihiyon natin. Sa Islam kasi, pagtapos ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang sunod na pinakamamahalin ay ang iyong ina. Magulang ang iyong ina, ang sunod ang iyong ina, ang sunod ang iyong ina. 3 beses po yung binanggit. Pang-4, ang iyong ama. So, pang-5, una ang Allah, ang ina, ang ina, ang ina, at ang ama.
Ba din ang mga kapatid, ang mga anak. Kaya po, wag natin hayaan magkaroon ng luha ang isa man sa ating mga magulang. Lagi natin silang pakitaan ng pagmamahal, pagrespeto at paggalang. Dahil yung mga bagay na yan ay mangyayari sa atin sa araw. 10 years, 20 years, 30 years na tayo ay magiging magulang din. O ako, ilang taon na ako? 38. Magta-39. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Hindi ko akalain nandito na pala ako. Ang tanda ko na. Pero walang natanda sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbaga, hinuhubog pa lang ako ng Panginoon sa kung ano ang mga bagay na makakabuti sa puso ng iba. So, diba? Yun. Tingnan nyo nga po kung gaano kaganda yung sa Islam. Subhanallah. Allahu Akbar. Ayan, sinipunan naman ako. Ya Allah. Allahu Akbar. Para na ano yung mata ko. Para na po ako nakapag-boxing. Allah. Bismillah. At katotohanan ng kami ay paringgan ng patnubay ang Quran, kami ay nagsisampalataya rito sa kaisahan ni Allah at sino man ang manampalataya sa kanyang Panginoon ay hindi makadarama ng pangamba o pagkabawas, pagkakait o kakulangan ng kanyang pagsusulit sa kabilang buhay. Ang isa man sa kanyang mga gawa ay hindi makukulangan o ang kasamaan ng iba ay ipapatong sa kanya. At sa lipon namin ay may mga Muslim na nagsusuko ng kanilang kalooban kay Allah matapos na makapakinig ng Quran. At sa lipon namin ay may al-qasitun, mga di makatarungan na lumilihi sa katotohanan at sino man ang magsuko ng kanyang kalooban kay Allah, alalaumbaga ang yumakap sa Islam. Subhanallah. So ayan. Sila yaong nakahanap ng tuwid na landas. Bismillah. Datupwat ang al-qasitun. Al-qasitun, mga di makatarungan, sila ang magsisilbing panggatong sa apoy ng impyerno. Imagine niyo po yun. Yung mga tao na mabigat ang pangunawa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi nga, ang puso ng tao ang hihipo sa sarili niya or ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Kami bilang Islam ay gabay lamang. At kung sila na hindi mga Muslim ay sumampalataya kay Allah at namalagi lamang sa tuwid na landas Islam, katotohanan kami ay magkakaloob sa kanila ng saganang ulan. Allahu Akbar. Upang sila ay aming masubukan sa gayong paraan datupwat sino man ang tumalikod sa paalaala ng kanyang Panginoon. Alalaumbaga sa Quran at hindi nagsagawa ng mga batas at pag-uutos nito ay igagawad niya sa kanya ang pumasok sa matinding kaparusahan at sa mga masjid, bahay dalanginan o lugar ng pagpapatira pa sa pagsamba ay tanging kay Allah lamang. Kaya't huwag manalangin sa sino man bilang kahati ni Allah. At nang ang alipin propeta Muhammad ni Allah ay tumindig na naninikluhod sa kanya, sila na mga jin ay pumalibot sa kanya na halos ay isang nasisiksik na pulutong. Alalaumbaga sila ay pumaligid sa propeta na parang mga balang upang makinig sa kanya. Imagine niyo pati yung mga jin o yung mga kaluluwa, nakikinig sila sa bawat magagandang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala na ipinagkakaloob sa atin bilang tao. So parang, alam niyo yan, dati, hindi pa ako masyado nag-aaral ng Quran. Pero Muslim na ako. There was a time hindi ako nag-pray. Allahu Akbar. Totoo po to. Nung natulog ako, hindi ako nag-pray ng Salat al-Isha. Dahil pagod na po yung katawan ko, FW pa lang ako noon. Pagod na ako. So sabi ko, hindi naman ako mag-pray. Naligo ako, then lamigan, tapos natulog ako. Pero alam niyo yung that time na this is first time nangyari sa akin. Hindi ako nag-pray, then natulog ako. Nakatulog ako mga 10-15 minutes. Alam niyo, hindi ako makahinga. Sa kama ko, I think 1.5 years pa lang ako Muslim.
Sa kama ko, may nakatindig, hindi ko alam kung isang anino na parang it's like an evil or ano, na hinahawakan ako, tapos pumipilit po ako na humiyaw or pinipilit ko yung bibig ko na makahiyaw. Hindi ako makahiyaw kasi nga nakapush yung kamay niya sa akin. So, tas naaninag ko siya, itim lang siya, like anino, parang ganon na, basta kakaiba. Allahu Akbar. Hindi po talaga ako nagdasal noon. Iyan po yung totoo. Nung nangyari po yun, talagang halos kinilabutan ako, lamig ako sa buong katawan ko. Sabi ko talagang kapag hindi ka pala talaga nagdasal, madali ka mapapasok. Madali. Makakagawa ka ng bagay na pagsisisihan mo sa huli. Yun po yun. Kaya sabi nga, laksan mo ang ang iman. Kasi ang iman, ang pananampalataya ng isang tao, kapag ka mahina, dyan pumapasok yung Satanas. Nagtuturo yan sa'yo para makagawa ka ng masamang bagay. So, the second time naman, kausap ko yung aking asawa sa telepono. Nung time na yun po, bumaba ako sa para kunin yung pagkain, inilabas ko. Yung asawa ko, kausap ko sa phone, wala akong kasama sa bahay. Tapos may nagsalita na, yung parang lalaki na ang lakas-lakas ng boses. Tapos ganon. Alam niyo po yun, na doon talaga kinilabutan ako. Kasi sabi ng asawa ko, hindi ako nagsasalita kasi sabi ko, bakit may kasama kang lalaki? Wala naman lalaki sa bahay. Sabi ko, hindi nga ako nagsasalita kasi sabi ko, bakit di mo ako sinasagot sa mga tanong ko? So, doon po makikita mo yung jinn, yung mga kaluluwa na hindi natin. Pumapasok talaga sila para makapanakot or makagawa ng way para yung isang tao na nakakalimot. Yan din ang way ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Para magbalik loob tayo sa Kanya. Para manikluhod tayo. Then that time, pagka may mangyaring ganun, nagwudu ako, naligo, then nagpray. Tahajjud time, 2 p.m., 2 a.m., ganon. Pray po talaga. Pag nag-pray na, tapos buksan mo yung Quran, Allah, sarap matulog. Totoo po yan. Buksan niyo po yung Quran, kapag natulog kayo sa gabi, hanggang kinaumagahan, napakasarap ng tulog niyo. Na naririnig niyo yung Quran, Allahu Akbar. Sobra pong sarap ng pagbangon mo. Yan ang agimat or kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Agimat, sorry po. Yan ang kapangyarihan. Sabi nga, la hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Walang lakas at kapangyarihan maliban kay Allah. So, diba? Kaya, paano yung mga tao na mahina ang pananampalataya? Every day, there was shaitan. Evil. Yung evil, hindi yan lumalayo sa'yo. Bakit? Kasi wala kang magandang salita na ipinagkakaloob mo sa kapwa mo. Bagkus, mga salita na makasasakit sa puso ng iba. Yan po kasi yan eh. So, kaya nga sabi po namin, we're always guided to those in lost. Nakagabay kami doon sa mga taong naliligaw. Hindi po kami sumusuko dyan. Kaya sino man lumapit, 2 kamay na aming aabutin ka. At kung ayaw mo rin naman, 2 kamay na ikaw ay aming bibitawan. Subhanallah. Bismillah. Upang sila ay aming masubukan. Bismillah. At ang mga masjid, bahay dalangin, tanging kay Allah lamang, kaya't huwag manalangin ng sino man bilang kahati ni Allah. Katotohanan wala akong kapamahalaan upang ilagay kayo sa kapahamakan o dalhin kayo sa tuwid na landas. Ipagbadya o Muhammad. Katotohanan walang makapagliligtas sa akin sa kaparusahan ni Allah kung ako ay susuway sa Kanya, gayon din ako ay hindi makatatagpo ng kaligtasan maliban sa Kanya. Ang aking tungkulin na iparating sa inyo ang katotohanan na mula kay Allah at ang Kanyang mensahe kaisahan ni Allah. At sino mang sumuway kay Allah at sa Kanyang sugo, kung gayon katotohanan sa Kanya ang apoy ng impyerno. Mananahan sila rito magpakailanman. Hanggang nang kanilang makita ang bagay na ipinangako sa kanila, sa gayon ay kanilang mapag-aalaman kung sino ang mahina sa makakatulong, kawaksi at gahol sa bilang. Ipagbadya
o Muhammad, hindi ko nababatid kung ang kaparusahan na ipinangako sa inyo ay nalalapit na o kung ang aking Panginoon ay magkakaloob nito sa matagal pang panahon. Sila ang lubos na nakatatastas ng mga nakalingid at hindi niya ibinubunyag ang kanyang kaalaman ng nalilingid sa sinuman. Maliban sa kanya na kanyang pinatibayan sa mga sugo at katotohanang siya ay nagpaparating sa harapan niya bawat sugo at sa likuran niya ng mga tagapagmasid, mga tagapagbantay na anghel na nangangalaga sa sugo at mensahe upang siya Muhammad ay makaalam na kanilang naiparating ang mga mensahe ng kanilang Panginoon at siya ang nakasasakop kung anuman ang nasa kanila at kanilang nabilang na lahat ang mga bagay ng isa-isa. So tingnan po natin yan, napakagandang paalaala na yung mga sugo o yung mga nagbabahagi ng salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, walang lagi diyang may nakagabay na anghel para ipahayag sa tao kung ano yung mga bagay, kagaya namin, kung ano yung mga bagay na nakabubuti sa puso nila at maaari din namang ibahagi nila sa iba. So yan ang sabi nga, panikluhuran ninyo si Allah o panikluhuran ninyo ang pinakamahabaging Allah. Sa anumang pangalan na inyong tawagin siya, ito ay magkatulad lamang para sa kanya, sapagkat siya ang nag-aangkin ng pinakamagagandang pangalan at iyong usali ng iyong panalangin ng hindi malakas, gayon din naman ang hindi mahina. Datupwat iyong sundin ang katamtaman. Ipagbadya o Muhammad, ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay kay Allah lamang, na siya ay hindi nagkaanak at siya ay walang katambal sa kanyang paghahari. Gayon din siya ay hindi isang aba upang magkaroon ng wali, tagapagtangkilik, tagapagtanggol o tagapagtaguyod. Alala umbaga, si Allah ang nag-iisa. Allahu Akbar. Titingnan po natin yung bawat salitang yun. Sa salitang iyon pa lang po, kung gaano kagaanan ang ipinararating sa puso ni numan. Allahu Akbar. Sabi ba, ano ba ang salita ng Allah na paboritong paborito ko sa Quran? Ano ba ang mga salita ng Allah? Diba? Kung ang karagatan ay mga tinta na ipangsusulat sa salita ng aking Panginoon, katotohanan ang karagatan ay masasaid bago ang salita ng aking Panginoon ay masaid. Kahit na nga kami ay muli pang gumawa ng isa pang dagat na katulad nito bilang pandagdag. Ipagbadya o Muhammad, ako ay isa lamang tao na katulad ninyo. Sa akin na ipinahayag na ang inyong Diyos ay isang Diyos. Alala umbaga, si Allah. Kaya't sino man ang umaasam ng pakikipagtipan sa kanyang Panginoon, hayaan siyang gumawa ng katuwiran at kabutihan at huwag siyang mag-akibat ng anumang katambal sa pagsamba sa kanyang Panginoon. So, ito pa po. Ayatul Kursi, si Allah. La ilaha illa huwa. Wala nang iba pang Diyos na karapat dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban kay Allah. Ang may walang hanggang buhay, ang may walang hanggang kapangyarihan, may sariling kasapatan, ang tagapanastos, nangangalaga ng lahat ng mga nilalang. Ang antok at pagkaiblip ay hindi maaaring makapanaig sa kanya. Siya ang nag-aangkin ng lahat ng bagay sa mga kalangitan at kalupaan. Sino kaya baga ang makapamamagitan sa kanya malibang kanyang pahintulutan? Talastas niya kung anong nangyayari sa kanya mga nilikha sa mundong ito. Noon, pagkaraan ngayon, bukas sa kanilang harapan at sa kanilang likuran at ang kanilang kasasapitan sa kabilang buhay. At sila ay hindi makapagtatamo ng anuman sa kanyang karunungan, maliban na kanyang naisin. Ang kanyang kursi, luklukan ay sumasaklaw sa mga kalangitan at kalupaan. At siya ay hindi napapagal sa pagbabantay at pagpapanatili sa kanila, mga kalangitan at kalupaan. At siya ang kataas-taasan, ang pinaka-dakila. Allahu Akbar. So, yun lamang po at maraming salamat po. Allahu Akbar.